Praise God, purihin po ang Panginoon. Muli po ay isang a blessed day to all of you, sa aking po mga loyal followers sa ating pong YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo pong talagang pagiging masugid na taga-subaybay po ng ating pong programa dito po sa YouTube channel. At ganoon din po sa mga ngayon pa lamang po naka-tune in sa ating pong programa at sa mga silent viewers po natin. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ay sobrang nagagalak sa inyo pong patuloy na talagang pagsuporta at sa inyo pong mga personal comment. Ay isa-isa ko pong binabasa yan at talaga pong nire-replyan. Ako po talaga ay sobrang nakakataba ng puso na talagang aking pong nalalaman na kung mga taga saan po kayo, kung saan bansa, at kung paano po kayo napagpapala po ng programang ito. Isa pong napakalaking kagalakan mula po sa ating Panginoon na malaman po na ang ating pong programa ay nagiging daluyan ng pagpapala po para po sa marami na mga nanonood at sumusubaybay sa programa pong ito. At akin po kayong ini-encourage para sa mga ngayon pa lamang po naka-tune in sa programang ito ng Pastor Ron Yepes ay kahit tayo po ay mag-subscribe para po tayo po ay maging updated sa mga bago po nating mga i-upload na mga bago po mga word of inspiration, word of encouragement. At pakihit na rin po yung notification bell para kayo po ay ma-notify sa mga bago po natin mga upload. And then, like na rin po at paki-share na rin po ang ating po mga videos para po mas maraming mapagpala na marami natin po mga kapwa, kaibigan, pamilya sa iba't ibang dako ng ating bansang Pilipinas and even sa iba't ibang dako ng ating pong mundo. Different countries. Sige po, sa oras pong ito ay tayo po magsimula na po sa ating pong pag-aaral ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Tayo muna po manalangin. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa patuloy, Lord, na pribilehiyo na magamit po ng inyo pong lingkod ang YouTube platform upang patuloy po, Lord, na maipahayag ang inyong buhay at makapangyarihan salita, Panginoon, dito po sa bansang Pilipinas, even in different countries or the whole world, Panginoon. Salamat at patuloy niyo pong samahan at gabayan ang inyong pong lingkod sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Maipahayag po pulo ng inyong pong salita ng meron pong katalinuhan, kapangyarihan, may anointing, may power mula po sa inyo sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Ito po hinihiling ko po sa inyo, Amang Banal, sa pangalan po ng Panginoon Hesus. Amen and amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Sige po, tayo po'y mag-umpisa na po mag-aral ng kanyang buhay at makapangyarihang salita na mula po sa Holy Scripture. At ang aking pong isi-share ngayon sa inyo may pamagat po na in negative situation but positive response. Yan po yung nais ko po na ibahagi ngayon sa inyo. Alam niyo po, sa buhay po ng isang tao ay kapag dumadaan po sa isang negatibong sitwasyon ng isang tao, different problems, difficulties. Alam niyo po, minsan po yung response natin sa harap ng Diyos ay, kumbaga po ay negative din. Kasi nga po, negative na po yung ating sitwasyon, kaya napakahirap po talaga minsan in reality na humakbang pa rin po at sumunod pa rin po na ayon sa kalooban ng Diyos in positive way. But sa oras pong ito ay nais ko pong i-share sa inyo ang mismo ang ating Panginoon Kristo na siya po ay isinugo ng ating pong Ama sa Langit at siya po ay dadaan na po sa napakatindi na pagsubok, napakatindi po na kaparusahan na kanya pong dadanasin physically, emotionally, mentally. Pero makikita po natin kung papaano hinarap po ng positibo ng ating Panginoon ang bagay na ito. Yan po yung isang napakagandang iniwanan po sa ating inspirasyon ng ating Panginoon. Bagamat siya'y Diyos, anak ng Diyos, pero siya po ay nagkatawang tao, kagaya po natin. Meron po siyang katawan na kagaya po natin na nasasaktan, nalulungkot, nauuhaw, nagugutom. At siya po ay nangangamba din. Pero makikita po natin nung siya po ay nasa katayuang bilang tao, alam niya po niya yung mangyayari sa kanya, dadakpin na po siya, uhulihin na po siya ng mga
sundalong Romano para po siya ay litisin, para po siya ay ipagsakdal, para po siya ay ipako sa krus, parusahan. Alam na po niya yun kasi po nga po ay hindi pa nangyayari, pero alam na ng Panginoon kung ano ang mangyayari. Alam na po niya yung kanyang pagdadaanan ng napakatinding pagsubok, hirap, hagupit, bugbog, at pahihirapan sa ng sobra. Gaano kahirap yon sa ating Panginoon na alam na niya na bago pa lang mangyari yon ay kanya na pong nabivisualize, alam na po niya yung pagdadaanan po niyang mga hagupit, suntok, palo, sipa, pagtatwa, pagtuya, pagsampal, pagsuntok, pagsipa, pagpalo, paglatiko ng mga may sima sa dulo na kapag kumapit sa kanyang kalamnan, sa kanyang mukha, mata, ulo at biglang binata ay sumasama po ang himaymay ng kanyang laman. At habang siya'y ipapako sa krus, ang kanyang dalawang kamay, dalawang paa, gaano po ito kasakit. Habang nakabayubay siya, mula po sa ulo hanggang paa, tumutulo ang pawis, dugo, dumadaloy sa kanyang mga bukang mga sugat. Gaano po kahirap ito? Halos lumalabas na lahat ang tubig, likido sa kanyang katawan at natuyo halos ang kanyang lalamunan, parang tuyong abo ang kapara, kaya nang hingi po siya ng tubig dahil sumobra po ang kanyang pinagdaanang na-dehydrate po siya. Pero sa kabila po nun, ang ibinigay po sa kanya isang suka na tinunawa ng apdo, halos laso. Alam na alam po ng ating Panginoon lahat yun. Pero makikita po natin yung kanyang pagdadaan ng iyon na napakatindi, na hirap at dusa, kahihiyan. Pero positibo pa rin po ang kanyang response at tugon sa kanyang Ama na nasa langit. Atin pong basahin ang aklat po ng Matthew chapter 26, beginning verse 36 up to following verses. Ito po yung istorya ng ating Panginoon ay harap na po sa napakatinding pagsubok ng kanyang buhay. Pero makikita po natin, hinarap po niya ng isang positibo sa harap ng kanyang Ama. Basahin po natin. Matthew chapter 26 verse 36 up to verse 46. At isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon." Ngunit isinama niya si Pedro at dalawang anak na Zebedeo at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Nagbalik siya at dinatnan niyang tutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman." Muli siyang lumayo at nanalangin, "Ama ko, kung hindi mayaalis ang sarong ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban." Muli siyang nagbalik at dinatnan na naman niyang silang natutulog, sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya uli ang tatlong alagad at muli siyang nanalangin. At yun din ang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras ng ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga makasalanan. Tayo na, narito ang magkakanulo sa akin." Praise God.
Ang Diyos po ang magpala sa kanyang buhay at makapangyarihang banal na salita na ating pong binasa. Dito po makikita po natin ang ating Panginoon ay pumunta po doon sa lugar ng Getsemani. Isa po itong lugar na may mga halaman. Isang lugar na liblib at napakatahimik. At nagsama po siya ng kanyang 3 alagad sa pangunguna po ni Pedro. At doon po sa Getsemani, inamin niya sa kanyang mga alagad na kasama na siya'y tigib ng lungkot at dusa. Bakit po? Kasi nga po alam na po niya ang mangyayari. Dadakpin siya nung madaling araw na yun. At ang pinakamasakit po ang magtuturo sa kanya sa mga sundalo na mga Romanong dadakip sa kanya ay walang iba kundi ang isa sa kanyang alagad na si Judas. Pinagkanulo siya. Yun po ang pinakamasakit. Alam niyo po ang pinakamasakit na maranasan ay yung ikaw ay i-betray, pagtaksilan ng iyong isang kaibigan o mahal sa buhay. Yung pagtaksilan ka ng isang taong hindi mo kilala, hindi masakit yun eh. Pero yung pagtaksilan ka at ipagkanulo ka, i-betray ka ng isang taong napakalapit sa iyo, napakahirap pong tanggapin nun. At ito po'y naranasan ng ating Panginoon. Ipinagkanulo siya ni Judas. Ito ang nagturo sa mga sundalo kung nasaan siya para sa dakpin. At kahit alam na alam niyang mangyayari ito, makikita natin na siya ay nanalangin. Sabi niya, Ama, kung po pwede ilayo niyo po sa akin ang saro ito ng paghihirap. Alam niya po kasi kung gaano kahirap ang pagdadaanan niyang hirap. Sakit, kirot, pighati. Hinihiling niya sa kanyang ama. Pero ang pinakamagandang sinabi niya, pero wag po ang aking kalooban ang masunod, kundi kung ano po ang gusto niyo mangyari, yun po ang masunod. Ito po ang napakaganda na makikita po natin sa katangian ng ating Panginoon. Kahit gustong-gusto niyang ilayo sa kanya yung saro ng paghihirap na yon, yung dadanasin niyang hirap, pagmamalupit, pagpako sa krus, pagulos, pagkatwa, pagtuya. Kahit gusto niya po yun na huwag mangyari, pero ang pinakamaganda na sinabi ng ating Panginoon, pero wag po yung aking nais ang masunod, kundi kung ano ang kalooban niyo, Ama, yun po ang masunod. At nung matapos po sang manalangin, binalikan po niya ang kanyang 3 alagad at nadatnan po niyang natutulog. Gaano po kasakit sa ating Panginoon na ikaw, alam mo sa iyong sarili na ikaw ay merong babatahin na walang kapantay na pahirap at papatayin ka. Pagkatapos, madadatnan mo yung mga alagad mo na parang wala sa iyong concern. Sila'y tulog. Nagbiling ka na manalangin pero hindi ka sinunod. Kaya sabi ng Panginoon, ano ba kayo? Hindi man lang ba kayo makakapanalangin kahit 1 oras man lang? Ang laman ay mahina, ngunit ang espiritu ay laging nakahanda. Kaya muli niyang in-encourage ang kanyang 3 alagad na dinatnan niya natutulog. Sa kabila na siya mismo ay talagang may matindi na talagang problema at kakaharaping napakatinding pagsubok. Pero nagawa pa rin po niyang i-encourage ang kanyang mga alagad. At muli, sa disappointment na naratnan niya sa kanyang 3 alagad, hindi po siya nagpadala sa kanyang emosyon, sa kanyang sarili. Di pa rin po siya nagpadala, bagkus patuloy pa rin po niyang in-encourage, minotivate yung kanyang mga alagad. At pagkatapos, muli siya nagpaalam at muli siyang nanalangin. At nung muli po siya nanalangin, bumalik po siya uli. At muli na naman po, ganoon na naman po senaryo.
nadatnan niya muli, tulog na naman ang kanyang mga alagad. At muli po niyang in-encourage sa halip na siya po ay magwala, magalit. Sa point, muli niyang sinabi, tutulog ba kayo? Manalangin kayo sapagkat para mapagtugumpayan nyo ang tukso. Mahina ang laman, ngunit lagi nakahanda ang espiritu. Sa halip na ma-disappoint, sa halip na magbitaw ng mga pangit na salita, sa halip na sermonan ng tatlo na kanyang alagad, na sa ikalawang pagkakataon ay muli na namang hindi sa pinakinggan, muli na naman siyang binaliwala, pero hindi alam ng tatlong alagad niya na nunding mga sandaling iyon, ilang oras na lang. Sa mga sandaling iyon na nasa pagitan ng 1:00 hanggang 3:00 ng madaling araw, ang Panginoon ay alam na alam niya ang mangyayari sa kanya. Dadakpin siya, bubugbugin siya, duduruan siya, sasampalin siya, huhubaran siya, lalatikuhin siya ng walang humpay, at ipapapasan sa kanya ang krus na napakabigat na kahoy, at ipadadala sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Kalbaryo, at doon sa ibabaw ng bundok ng Kalbaryong iyon, siya ipaparada sa madla na parang isang hayop na walang silbi at papatayin sa krus sapagkat siya'y sinasabing inaalimura niya ang Diyos. Lapastangan siya at kinakalaban ang relihiyon at ang mga leader ng relihiyon sapagkat meron siyang bagong aral na ipinapahayag patungkol sa paghahari ng Diyos. Alam na alam niya lahat yun. Pero makikita natin, in negative situation, but his positive response in the face of his Father. Sabi niya, manalangin kayo. Makipagpuyat kayo sa akin. At muli siya nagpaalam. At muli na naman ay siya ay dumulog, nakipag-usap, nanalangin sa kanyang Ama. Kung hindi ko iinumin ang sarong ito, Ama, ang iyong kalooban ang mangyari, huwag iyong nais ko. At muli siyang nanalangin, patuloy na nanalangin, at pagkatapos siyang manalangin, muli niyang binalikan ang kanyang mga alagad. Sa ikatlong pagkakataon, tulog na naman yung kanyang mga alagad. Pero makikita natin, in negative situation, but his positive always response. Makikita natin na kahit napakahirap ng sitwasyon ng ating Panginoon, na sa time na yon, sa halip na yung kanyang mga kasama, siya ay mabigyan ng kalakasan, kaaliwan, pero disappointment pa rin ang ibinibigay ng kanyang tatlong alagad na isinama niya doon sa Getsemani. Sabi niya, gumising na kayo. Narito na ang dadakip sa akin. Narito na ang huhuli sa akin. Gumising na kayo. Kaya makikita natin mga kapatid ang ating Panginoon na iniwanan sa atin na great example na kahit anong sitwasyon sa buhay, kahit ano ang pwede mong pagdaanan kapatid, kahit ano ang nararanasan mo ngayon kapatid, pero huwag kang bibitaw sa pagsunod mo kung ano ang plano at magandang plano ng Diyos sa buhay mo, hindi kung ano ang gusto mong gawin sa buhay mo. Kapatid, in every negative situation in your life, always positive response for the will of our God. Ito ang ipinakita sa atin ng Panginoon in the book of Matthew chapter 26. Na kahit napakatindi ng kanyang pinagdadaanan, na kahit napakatindi ng kanyang kakaharapin na pagsubok, pahirap, kadustaan, kahihiyan, pagkutya, pagbugbog, paghampas, pagdura, pagsampal, pagpalo sa kanya sa ulo, paglatiko sa kanya, at pagpapasan ng krus sa kanya, na halos napakarami ng dugo ang tumapong sa kanya sa panahon pa lang na siya'y nilalatiko sapagkat sa bawat paglatiko sa kanya, kumakapit yung mga sima at pag binatak yung
panglatikong iyon ay sumasama yung himaymay ng kanyang laman. At pag sumama yung himaymay ng kanyang laman, lumalabas yung dugo mula ulo hanggang katawan sa kanya. Napakarami ng dugo. At matapos siyang latikuhin, ipinapasan sa kanya yung krus, papunta sa ibabaw ng Mount of Calvary. Sa panahon na wala na siyang lakas, lumabas na halos yung kanyang dugo at tubig sa katawan sa sobrang hirap, pagpapahirap na pinagdaanan niya. Binuhat pa rin niya yung krus na yun, napakabigat, na solidong kahoy, na mas mabigat pa sa kamago na kahoy. At sa ibabaw ng bundok ng Kalbaryo, yung krus na yun na pinasan niya, pinata niya yung hirap na dapat tayo ang nagpata. Tiniis niya yung sakit na dapat tayo ang tumiis sapagkat tayo yung tunay na makasalanan at marumi. Pero tiniis lahat yun ng Panginoon. At nung siya nakapako na, mula alas 9 hanggang alas 3 ng hapon, 6 hours, inulus siya sa tagiliran. Gaano kasakit yun? Na ikaw ay ulusin, na napakasakit na yung pinagdadaanan mo, uulusin ka pa ng isang sibat. At nung malalagot na yung kanyang hilinga, sabi niya, walang sama ng loob, walang galit, bagkus ang sabi ng ating Panginoon, in negative situation, sabi ng ating Panginoon, Ama, huwag na po ninyong panagutin ang mga taong ito sa kanilang ginawa sa akin, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganito po kadakila ang ating Panginoon sa kabila ng ginawa sa Kanya, na pagpapahirap, pagsuntok, pagsampal, pagtura, at paglatiko bago siya mamatay, bago malugutan ng hininga doon sa krus. Ang prayer request niya sa kanyang Ama, huwag nang parusahan, huwag nang panagutin ang mga tao gumawa sa Kanya ng napakalupit na pagpapahirap. Negative situation but positive response. Kapatid, may mga tao bang gumawa sa iyo ng pangit, hindi maganda? O ang ating Panginoon, grabe yung kanyang pinagdaanan. Nakuhang magpatawad. Nakuha na hilingin sa Ama, sa kanyang Ama. Ang first prayer request ng ating Panginoon na patawarin ang mga tao ito sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Pangunawa, pagpapatawad, at pag-ibig pa rin ang pinadama ng ating Panginoon sa mga taong walang puso, walang kaluluwa, na nagpahirap sa Kanya, nagpako at umulos, sumampal at dumura, pumalo sa ulo. Pagpapatawad, pangunawa, at pag-ibig pa rin ang Kanyang ipinalig. Pati ang ating Panginoon, kahit alam na niya ang Kanyang pinagdaanan, pero paulit niyang kinausap ang Kanyang Ama sa isang matahimik na hardin ng Getsemani. Kausapin na walang pagsumbat, kundi nakipag-usap siya through prayer with faithful obedience, with humble heart. At kung ano ang kalooban ng kanyang Ama, yun ang masusunod, hindi yung gusto niya. Ito ang napakalaking great example na iniwan sa atin ng Panginoon. Patuloy lang, anuman ang ating nararanasan, anuman ang ating pinagdadaanan, patuloy lang at tayo ay manalangin, sumunod,
kung ano ang kalooban ng ating Ama sa ating buhay. Tanggalin ang galit, hinanakit, sama ng loob. Tayo magpatawad at umunawa at handang magbigay ng pagmamahal sa ating mga kapwa, higit sa lahat sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapatid, sa oras na ito, kung kayong kailangan nakatune in sa ating programa at sa bawat isa nakatune in mo, tayo manalangin. Gusto ko na ikaw ipanalangin ko, ipag-pray ko sa oras na ito. Sige po, tayo sama-sama pagkikitatibo ko. Panginoon, sa oras pong ito, Father God, patuloy po kami nagpupulit, nagpapasalamat sa inyo pong halimbawa na iniwanan po sa amin. Na sa kabila na inyo pong babatahin na walang kapantay na hirap, pagpaparusa. Pero patuloy na naglaan kayo ng panahon at oras para po sa inyong Ama, para inyong kausapin, hindi para ipilit kung ano ang gusto niyo, Panginoong Hesus, kundi kung ano ang nais ng Ama. Yun ang mangyari. Panginoong Hesus, salamat sapagkat madala sa aming pong buhay. Ang ipinipilit po namin mangyari yung gusto po namin, hindi yung gusto ng Diyos. Kaya po sa oras na ito, patuloy, O God, hiling po namin dalangin, nawa yung kalooban niyo po ang masunod sa aming buhay, hindi yung nais namin. At Lord, patuloy kung may mga tao man na nagbigay po sa amin ng sakit, kirot, ng damdamin, ng puso, kahihiyan. Lord, patuloy po, Panginoon, amin silang pinapatawad. Amin sila, Panginoon, Lord, na dinudulog sa inyo na patawarin niyo po sila at pinatatawag din po namin, O God. Patuloy po, Lord. Nawa po, Lord, ay sila po'y patuloy po namin, O God, maabot, maunawaan, at maibig, Panginoon. Kaya po na ginawa niyo pong pag-ibig sa mga taong gumawa sa inyo ng di maganda. Salamat po, Lord, at patuloy ko pong hiling at dalangin, Panginoon, sa oras na ito, sa lahat na ngayon na nakatune in at nakikinig at nanonood, Panginoon, sa YouTube channel na ito, na ngayon po rin nakapikit at nananalangin sa pagsumasabay sa panalangin po sa oras na ito. Dalangin ko po, Lord, Panginoon, na kayo po ang patuloy po na magpala at mag-bless sa buhay ng bawat isa. Gumalaw ng himala, Panginoon, sa lahat ng mga problema at pagsubok, sakit, karamdaman, kaguluhan, kanila pong buhay, Panginoon, discouragement, kawalan ng pag-asa. Lord, I speak breakthrough, I speak healing. Patuloy po nilang maranasan, Panginoon God. Highly favor, O God, in the name of Jesus Christ, dumaloy sa buhay ng bawat isang kapatid sa oras na ito. Salamat po, Lord. Pinupuri ko po kayo, pinapasalamatan, Lord God, at patuloy po pag-apuyin niyo po sila, pag-alabin niyo po yung mga puso't isip nila at espiritu sa nila pong pakikinig, Panginoon, at pag-aaral ng inyong salita, even sa nila pong patuloy na pag-tune in sa programang ito. Idaloy niyo po, Lord, ang spiritual breakthrough sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon God. Pinupuri po namin at pinapasalamatan po namin kayo, Father God. Ito po ang aking dalangin ng banal sa pangalan po ng Panginoon Hesus. Amen and amen. Praise God. Glory to God. Mga kapatid, muli po, maraming salamat sa inyong mas patuloy na pagsuporta sa programang ito, sa lahat po ng ating po mga loyal followers, subscribers, at mga silent viewers. Salamat po sa inyo. At ngayon papatingin ka na nakatune in sa programang ito. Salamat. At patuloy na kayo po ay sumubaybay sa programang ito. At aking pong titiyakin na kayo po'y patuloy po mapagpapala. Sa lahat po na nagtatanong sa ating pong location ng ating pong church, dito po'y matagpuan po sa Malipangpang, San Ildefonso, Bulacan. At ito po ay nakalocate po sa dati pong resort, ang Princess Rica Resort. Ito po inuupahan po natin. Dito rin po tayo naka-stay. Kaya po sa lahat ng gusto pong pumasyal,
I-type nyo lang po sa inyong Waze, yung pong Princess Rica Resort, San Ildefonso, Malipangpang, at yan po mag-a-appear na po yan, nasa Waze po yan. At welcome po kayo anytime na kayo po ay maka-join dito po sa ating gawain, makapasyal para po makadaupang palad ko po kayo. Isang malaking kagalakan na kayo po ay akin po nga makadaupang palad ng personal at tayo po yung kapag-fellowship. Sige po, God bless po, God richly bless you.